Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. So for today guys, today it's been 3 weeks since I had my brain surgery. Waited for 3 weeks para makagawa ako ng video para magpasalamat po sa inyo, doon po sa mga taong nanalangin para sa akin nung kaaraw na operahan ako. So I had my surgery at Greenslope Private Hospital. Yun nga guys, I'm just thankful to God na successful surgery. Dahil yun sa inyo guys, dun sa mga taong pinalangin po ninyo ako. So, nagpapasalamat po talaga ako para sa inyo. Alam ko, hindi ko kayo maisa-isa. Kasi nakakalimutan. But anyway, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Unang-una kay Mary Ann Talpi, kay Maybelline, kay Tatay Pedro, kay Maymay ba yun? At saka kay Aiki. Sa inyo po lahat, pasensya na po kung hindi ko po ma-mention yung mga pangalan ninyo kasi hindi ko naman po kayo, anyway, hindi ko maisa-isa kung pasalamatan kasi hindi ko maalala yung mga pangalan ninyo. But anyway guys, I waited 3 weeks bago ko ginawa itong video kasi nga. But anyway, I've been told already from my surgeon, which is si Dr. Rumal Jayalat, siya karoon talaga ako ng speech delay. Kahit naman nung hindi pa ako naoperahan, nagkakaroon na po ako ng they call it here in Australia, brain fog. Yung parang nakakalimutan. So, yun yung part of signs and symptoms nung brain tumor. So, yung brain tumor guys, ikwento ko lang sa inyo yung ranasan ko. First meeting doon sa specialist surgeon, hindi ako ulit doon sa MRI kasi yung ginawa ko pala before, it was CT scan. After 3 days, MRI result na laki na talaga yung brain tumor. Sabi niya, okay, kailangan na akong maoperahan kasi sa sobrang laki ng ng tumor ko. So, in-schedule niya ako na May 16. Kita niya, okay, sabi niya, you can't go to work today. Kailangan isolate kasi nga, schedule ka agad yung operation ko ng May 16. Tapos, hindi na ako pwedeng lumabas. Ang nangyari, nag-isolate ako kasi nga, hindi ako pwede magkasakit, hindi ako pwede magkaroon ng ubo, runny nose, kasi madelay na naman sa sobrang laki talaga ng tumor ko. So, uwi, I cried, kasi natakot talaga ako. What if, ang dami kong, tinanong ko yung surgeon ko, is it any possibility na ba, na magigising pa ba ako, o hindi na? Yun yung mga tanong ko sa kanya. So, umiyak talaga ako, umiyak ako nung nakita ko, kasi, I'm still hoping na baka nagkamali lang sila, ganun. Pero nakita talaga doon sa MRI scan na, so ayun, isolated ako, tapos di ako kumain. So nag-fasting ako ng Wednesday ng May 15, fasting. And I was so hungry when I woke up, nag-shower pa ako para make sure na hindi ako mabaho. But anyway, yun nga, dumating kami doon before 6. Tapos humabol yung anak kong si Nadine. She didn't go for work that time. Dalawa sila ni Calvin. So I've been told na yung operation ko mga 4 hours, but it didn't happen. Ang nangyari is 9 hours. Supposed to be 1 day lang dapat ako sa CU. Pero ang nangyari kasi guys, nearly 4 days. Kasi after ng surgery, nag-worried yata si Nadine at saka Calvin. Kasi nga, umabot na ng mahigit ng 4 hours. Nasa operating room pa rin ako. Nag-worried siya kung ano yung nangyari. I just remembered, after ng operation, experience ko sa operating room, they trying to wake me up. After ng operation, talagang sabi nila, hinahawakan nila yung mukha ko. Sabi nila, wake up, and they asked me something, alam nyo ba kung anong araw today?
alam mo ba kung nasaan ka? Pero ang sabi daw nung surgeon kay Calvin, ang sabi ko daw, leave me alone, I'm tired, I wanna go to sleep. Kasi nga, syempre, sedated ako ng ilang oras. Tapos, sinusubukan nilang gisingin ako. Tapos, afternoon, tapos yun, nung okay naman, they asked me to, if I could wiggle my feet. Nala na nila ako sa ICU. So, yung nandun ako sa ICU, guys, ang nangyari ay, I was so sick. Talagang, masok yung mga doktor, and talagang, kasi nga talagang groggy pa ako doon sa mga gamot na nilagay nila sa akin, in-injection nila sa akin. And then after the, yung nangyari ay, they asked me again if I could wiggle my feet. So, ang sabi ng asawa ko, talagang pa ako daw, ganyan-ganyan daw. But yung hands mo, apparently, nung that night, ako daw talaga magalaw yung kamay ko. Hindi reason, hindi ko magalaw yung kamay ko na. So, pumasok sa isipan ng asawa ko na ko, magiging disabled na ako. Something happened, ating yung anak ko nag-collapse. Kita daw nila ako talagang, oh my gosh, na mayroong butugo, yung bandage sa nila dito. I was so, talagang groggy pa ako. And then, ang daming mga nakakabit daw sa akin kasi, anyway, yung gabi daw na yun, first night ko sa ICU, nag-collapse daw yung anak ko, napunta siya sa emergency room kasi it's too much for her yata. Parang na-stress siya o nagkaroon siyang anxiety attack. At night, nag-worry daw si Calvin na, nako, ano na yung gagawin niya kasi nga talagang hindi ko daw magalaw yung, may galaw ko yung paa ko, pero hindi ko maigalaw yung kamay ko. So, nag-worry si Calvin na magiging disabled. So, nung gabi na yun, dahil nga nag-collapse yung anak ko, dinala niya sa emergency. Nung night na yun, he's supposed to stay with me doon sa ICU para bantayan ako. Although, meron namang nurses doon na nagbabantay sa akin. Nandoon siya sa kabilang emergency. Sinuwi ni Calvin yung anak ko kasi nag-worry siya kung mag-drive siya, baka mag-collapse siya. So, pagbalik niya sa hospital, hindi na siya makapasok kasi apparently they can't find the paperwork na allowing him to stay with me sa ICU. Umuwi siya. First night sa ICU, tulog lang ako. Next morning, nagising ako. And then visiting hours sa ICU ay parang limit lang, hindi siya tuloy-tuloy. 11 o'clock, pos, just only 2 people at the time. Hindi kayo pwedeng sabay-sabay. Doctor said to him, it's a good news kasi daw naigalaw ko na raw yung kamay ko the next day. But I was so sick. Supposed to be dapat yun, lalabas na ako sa ICU ng kahapunan, hindi dahil nagsusuka ako, hindi ako makakain. Iyak lang ako ng iyak. I was just crying kasi ang sakit. And then the next day, and that day dumating yung mga doktor, pinipilit nila akong tumayo kasi kailangan kong gumalaw-galaw. Pero paano ako makagalaw? Talagang, when I open my eyes, talagang groggy ako. Umiikot yung paningin ko. So, tumayo lang ako at ginalaw-galaw kasi iniiwasan na magkaroon ako ng blood clot. Kasi delikado daw yun eh. Pwede daw mamatay ang pasyente. But anyway, yung sa ICU, yung bed gumagalaw. Tapos meron yung nilalagay sa legs para kahit papano yung blood circulation niya. Para siyang nagko-compress na A1, hindi ko alam kung anong pangalan nun. And then meron akong catheter. Ang daming nakakabit sa akin. Pero next morning, kagandahan doon, isang nurse na nagbabantay lang talaga sa akin, naipit yung dextrose, nag-alarm. Yung kagandahan doon sa ICU, talagang naka-alert, nag-alarm siya, maingay siya. Kasi gumagalaw ako, tapos naiipit yung mga nakakabit sa akin, tapos mag-a-alarm. Pero yung nurse talaga, one nurse na nakatutok lang siya akin kasi parang nasa, pa ako, parang nasa, hindi pa maganda yung kalagayan ko that day. So, yung operation, that was like 16, tapos nakalabas ako ng Sunday ng 2:30 at napunta na ako sa ward. But in sa ICU, tumayo, kahit nahihilo ako, kasi ganun sila dito sa Australia. Kailangan mong gumalaw-galaw para maiwasan yung blood clot kasi I had that big surgery. X-ray, araw-araw. Yung X-ray, meron sila yung parang portable na X-ray.
chine-check nila kung merong blood clot sa akin. So, OPN nila ako at ilalagay nila, meron silang ilalagay sa likod ko. Tapos yung x-ray nandoon lang sa may door. Friday, I had my MRI. Early morning ng Friday, ko na masakit yung ulo ko. So, binigyan nila ako ng taas na dosage na pain reliever. I had my x-ray ng Friday and then MRI as well. Tagang sumisigaw kasi binibuhat ka nila, nagagalaw. So, it's quite sensitive kasi bagong opera pa lang ako, tapos nililipat nila ako at ilalagay na naman ako sa kabilang bed. At after nung MRI scan ko, binalik na naman ako sa ICU. Tapos, maya dumating na naman yung physiotherapy. Ganon sila dito sa Australia. Talagang they will encourage no gumalaw-galaw ka. Ayaw ko lang dyan sa atin sa Pilipinas kung paano ka operahan kapag when you had the brain surgery. So, I had my operation Thursday, tapos Friday, pinapagalaw na nila ako, dumating yung physiotherapy dahil ayaw ko din namang mamatay. So, I'm trying na pinipilit ko pa rin yung sarili ko, kahit masakit yung ulo ko, pinipilit ko pa rin maglakad kasi natatakot talaga ako dun sa blood clot. I need to help myself as well. So, I have to move around. So, naglakad kami. Okay, sa akin, kaya mo ba o hindi? Otherwise, we can do this tomorrow. And I said, no, I will do it. Kasi I have to help myself as well na kailangan ko rin tulungan yung sarili ko na gumalaw-galaw. So, naglakad lang kami sa veranda. Tapos balik na naman ako sa bed. Pagkahaponan, meron na naman silang in-inject sa akin na which is make me sick. Yun yung talagang hindi ko ma-open yung eyes ko. Yung I'm so thirsty, I'm so hungry kasi Wednesday, fasting na yon, and I can't eat. I can't even drink water nung Thursday. Tapos, nakakain lang siguro ako ng maayos Saturday. But then, talagang iba pa rin yung pakiramdam ko. Tapos 7, at ilalampaso nila ako, pinapalitan nila yung damit ko, talagang atakan nila ng damit. So, yun nga guys, ganito dito sa Australia, kahit na mayroon kang big surgery, talagang sila yung magpapalit sa'yo. So, I said to the nurse if I could brush my teeth kasi I feel awkward talaga na I can, parang ang baho na yata ng hininga ko kahit na I really feel sick. Pinipilit ko talaga na mag-brush ng teeth ko. So, ang nangyari, nagba-brush lang ako, binibigyan nila ako ng bucket kung saan ko doon ko ilalagay yung ano ko. But anyway, it's pretty, they're very friendly. Kasi kaso sila dito sa Australia, I'm just quite lucky na nandito ako na operahan sa Australia at dito nalaman na meron pala akong brain tumor. So, we found out yung brain tumor ko April 15 o hindi na operahan ako ng May 16. Kasi nga, sabi ng doktor, hindi na po pwede kasi anytime habang nagda-drive ka, pwede kang mawala ng malay. Which is, hindi naman nangyari sa akin yun. Pero yung talagang headache, vomiting, talagang the more na mag-vomit nga talaga ako, lalong sumasakit yung ulo ko. And also, merong pagkain, hindi ko naman nakakain kasi nga talagang isusuka ko lang siya, hindi ako makainom ng tubig. Sabi ko sa nurse doon, I'm so thirsty. Ang gagawin lang nila, parang meron silang maliit na parang tubig lang, nababasain lang nila yung labi ko, and then that's it. Tapos, nakalabas ako sa ICU ng Sunday ng 2:30. Kaya naman yung doktor kasi nga daw yung recovery ko ay parang grabe. Miracle siya guys. Maaari kasi akong maging disabled, hindi na magising. Pero dahil sa inyo, pinagdasal ninyo ako, ay talagang nagpapasalamat ako. Kaya ito nga guys, it take a while, 3 weeks ay bago ko nagawa tong video kasi nga nabubulol ako. Pero ngayon, so far, it's better na yung I'm still doing the speech therapy by next week and see how it goes. Just wanna say thank you yung doon sa inyo. Marami talagang salamat sa inyong lahat. Wala yung panalangin ninyo, siguro wala na ako dito. Hindi na ako makakapag-vlog. But anyway guys, so nagpapasalamat ako sa pamilya ko, kay mama, kay ate, kay Kuya Eric,
sa mga anak ko na bumisita sa akin. And of course, kila Joanny at saka yung family niya. Of course, my friends and workmates na bumisita sa akin sa hospital. Kaya ate na nagpadala ng flowers. Of course, sa inyo. Salamat sa inyo kahit na hindi nyo kilala. Nakikita nyo lang ako sa mga video ko pero pinagdasal po ninyo po. So, yun nga guys, salamat po talaga. And alam nyo ba guys, before nung surgery ko, may nakita akong kababayan natin sa Canada. Ang pangalan niya ay Christian Earl De Castro. Naoperahan din siya. I think kakarating lang niya sa Canada. And I said to myself, like, if malagpasan ko ito, kung mabuhay ako after ng surgery, sabi ko kahit papano, sabi ko I wanna help her, sabi ko magdo-donate ako kahit papano. So which is nagawa ko na yun. Kakarating lang niya sa Canada, she's international student sa Canada. Meron din siyang brain tumor. So yun nga guys, please, sabi ko sa sarili ko, gusto ko siyang tulungan. So itong video na to, kapag nirelease ko, gusto kong yung 50% nitong kikitain itong video na ito ay ipapadala ko sa kanya through GoFundMe. Meron siyang GoFundMe. Hanapin nyo kung gusto guys mag-donate. Ang pangalan niya, Christian Earl De Castro. So nakabay siya at the moment sa Canada. So like I said guys, kaya ko lang naman ginagawa tong pag-vlog ay kasi nga tulong ako sa mga taong nangangailangan. So yung 50% na kinikita ng YouTube ko ay ibibigay ko yun sa mga taong nangangailangan. Alam nyo naman yun, di ba guys? So actually, kahit sahod ko sa YouTube, kumita ko ng 150, pero binigay ko na yun sa nanalo ng 5,000 pesos. Anyway guys, please, humingi ako ng tulong sa inyo. Kung manood kayo ng video ko, please, huwag niyo po i-skip yung ads, please, para kahit paano makatulong tayo sa mga taong nangangailangan. So, for now, guys, muli, nagpapasalamat ako sa inyo, and we'll see you for my next video, and bye for now. Ni Christian De Castro. So, guys, if you want to donate, pwede kayo mag-donate. Magdo-donate ako ng ayan, and then so magkano kaya to sa Australian dollar? Ayan, so